Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran po nating sumusubaybay sa ating pong programa po ngayon, Luzon, Visayas, and Mindanao. A blessed Thursday afternoon to each and every one of you, and also to our local and international viewers. Magandang araw po sa inyo lahat. At syempre, magandang tanghali sa ating mga taga-bilang dyan sa labas, sa mga academy students. And magandang tanghali sa inyo, and of course sa lahat ng mga teachers and staff of our CBBAs. And syempre ay magandang tanghali din sa lahat ng mga nandiyan pa na ngayon ay kumakain ng lunch. At Sir Conrad, magandang tanghali sa iyo, Sir Conrad. Yan, at sabi kasi niya hindi pwedeng umarangkada ang programa nang hindi siya nababati. Yan. Sa alam po ng ating mahal na pastor, who is the executive producer and the director of this program, The Baptist Lunch. Ako po ang inyong lingkod ngayon po tanghali, Brother Maki here. And once again, I welcome to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Alright, so syempre, shout out muna tayo sa lahat ng mga kapatiran natin na ngayon ay sumusubaybay na. Siyempre, una-una sa lahat, at magandang tanghali sa inyo, Mami Shobe and Baby LG. At siyempre, ganun din sa North, South, East, and West corner ng ating simbahan. At siyempre, sa lahat ng Team Focus and Team Preparation na ngayon ay sumusubaybay sa ating programa. Magandang tanghali sa inyo lahat. Sa lahat ng mga leaders ng Team Focus, shoutout sa inyo. At sa lahat ng mga host ng Team Preparation, Sir Tony, Sir Roy, at Ma'am Sai, Ma'am Rona, and Ma'am Ara, and ganun din kay sa mga leaders ng Team Preparation. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Alright, I do believe that a lot of young people ay makakasubaybay. Sana, I am praying na sana, because this time biglang yumuyo ko to, siguro palagay ko Sir Merco lang ito sa higpit. Yan, at sana I am praying na ang mga young people natin ay magkaroon ng pagkakataon na sila ay makasubaybay dito sa ating programa. It's because of the reason na maaaring ang iba sa kanila ay talagang nasa school pa, and I think ngayon palabas na siguro yung iba na Team Focus, pero yung iba naman mga Team Prep na meron kayong break and you can watch even though kayo ay nasa work at meron kayong chance, ay please do, no, dahil maganda ang ating pinag-uusapan. And na testimony ito ni ni Sir Ruben ka nung Wednesday. Wednesday ba? Sunday? Sunday. Na-testimony niya to nung Sunday. Kaya gusto ko siya i-shoutout, Sir Ruben Obidos. Shoutout sa iyo, at pakisabi sa mga kasamahan mo dyan sa office nyo, magandang tanghali yan. Shoutout din sa kanila. Yan. At kung meron kang gustong pangalan ipa-shoutout, sabihin mo yan dito. I-shoutout natin yan. Okay? At dyan. Kasi sabi ni Brother Ruben, yung mga yung mga ka-office mate niya daw ay nanonood. Mas nanonood pa tayo kaysa dito sa mga tinag niya tingnan mo. John Factor, Dan Joshua Bernades. Mas nanonood pa tayo mga ka-office mate. Biro lang, no? And just like what I've said, I'm praying na sana sana ang mga young people ay merong, alam mo yon, yung parang eagerness to replay whatever it is na kanilang namimiss sa mga church program. Diba? So, kaya shoutout sa inyo mga young people. This is your day. So, let's focus on what the Lord wants you to learn this afternoon by listening to your favorite noontime show, The Baptist Lunch, of course, with our theme, Year of Commitment. Yan, nandiyan tayo sa Year of Commitment. Nakikita nyo sa likod ko. Saan ba? Saan ba dapat ituro? Ito. Ito. Yan. Year of Commitment. Okay? So, sabi ni Ruben, yes sir. Alright, sige, tuloy-tuloy tayo. Last week, we had a good talk. Alam nyo, isa sa mga napakagandang
palatandaan yung ating mga napag-usapan last week. And alam nyo ngayon, kanina habang hinatid ko yung ating mahal na pastor doon sa kanyang appointment, nag-iisip ako pabalik. Sabi ko, ano kayang magandang Panginoon na kausap ko yung Panginoon habang nagdadrive. Tinagaya natin yung ating pastor Hindi naman tayo nakapikit. Pero, syempre, not necessarily nakapikit ka pa, driving ka Kayo naman. So, habang nagdadrive po ako, nag-iisip ako, sabi ko, Panginoon, sabi ko sa Panginoon, ano kayang magandang gusto po ninyong ibahagi sa mga young people to remember, since that we are talking about the backup of commitment na pinag-uusapan natin. And sabi ko sa Panginoon, ano kayang maganda po, Panginoon, na maibahagi sa mga young people to let them know how important it is to back up their commitment. Alam niyo po ba, mga kapatid, the best thing that you should know, young people, when it comes to your commitment is those yung tinatawag ninyong considerations, that before, alam nyo ba, minsan ang considerations, naalala ko kasi ito, it reminded me about something, lalo na ngayon sa opening ng ating eskwelahan, sa ating college, sa PSS. Alam nyo ba, mga kapatid, na sa lahat ng mga nag-enroll, the goal of our pastor and the president of the PSS ngayon is to get bigger and stronger by upholding its standard and the principles of the school. So it means less consideration. Sabi siguro ng mga nag-enroll, sabi ko na hindi ako mag-aaral ngayong taon Sabi ko na wala hindi ako papasok sa PSS ngayon. Yan yung mga sinasabi. But anyways, alam nyo ba, because considerations can kill standard. Okay? Bakit? Kasi standard is the thing that you should follow lagi Kasi the standard will be your guide. Alam nyo ba yan, young people? If you have standard in your life, yan yung susundan mo. And a lot of young people nowadays are lack of standards. You can bash me if you want to. I don't care. But the truth of the matter is, and as far as biblical references is concerned, you've got to have a standard. Kaya nga po tayo may salita ng Diyos, because this is our standard. It is the final authority of our life. If you don't believe me, bukas pa ang enrollment sa Philippine School of Scriptures. Pwede po kayong mag-enroll. No po? Now, the Bible is the main standard of life. Without this, if you will close this one and put that away and change that Bible into this one, wala. Anong standard ang makukuha mo dito? Because this gadget right here is mainly for compromising. Diba? But if you have the Bible, this is standard. At alam nyo ba, young people, na mahalaga sa inyong mga gumawa ng commitment, mahalaga ang standard. Without the standard, when it comes to, if you will lower down the standard of your commitment, you will never achieve your commitment. And one thing that kills the standard of commitment is what? Consideration. Because when you consider something, parang sabi ko nga dun sa ini-interview ko kahapon sa pag-i-enroll sa PSS, alam niyo, nakakatuwa po yun. Nakakatuwa. Shout out kay Sir Jerome. Isa po siyang active military army na naglilingkod sa ating bansa. No? Alam niyo, habang kausap ko po siya, and by the way, siya po ay may problema. Siya po ay merong disability. And his disability is wala na po siyang bulag na po si Sir Jerome. But if you can hear his testimony, young men and young ladies, mahihiya ka mahihiya ka kasi taken into consideration with his disability, pwede mong sabihin na pwede kang magbaba,
ng mga bagay para sa kanya. Pero alam mo, sabi sa akin ni Sir Jerome, and one thing that excites me to see him studying in PSS, ayaw niya ng oral exams pagdating sa midterm and quizzes. Kasi binigyan ko siya ng option. Sabi ko, sir, the school wants to be a blessing sa'yo. Ito yung kailangan mo. Ito, ganito. Sabi niya, sir, kaya ko yan. May paraan yan. Kalain niyo yun, young people. Bakit? Because, sabi ko nga sa kanya, if you will consider this and consider that, the standard of the school will be compromised. Now, naisip nyo ba yun, young people, that kaka-consider nyo minsan, the standard of your commitment has been compromised. Diba? Kumbaga, siguro, pwede naman ito eh. Siguro, tingin ko, palagay mo, Sir John. Palagay mo, Sir Vince, Sir Romer, no? Pwede naman siguro to, no? Diba? Minsan, kakaganon natin, hindi nyo nakikita, team focus and team prep, the standard of your commitment has been lowered down. Kumbaga, noon ito yung level ng standard ng commitment mo. Hindi mo nakikita sa TV. Hindi mo na nakikita sa screen yung kamay ko. Bakit? Lampas eh. Pangalawa niyan, nakikita mo dito yan. Later on makita mo, hindi mo na siya makita ulit sa screen kasi sobrang baba na, hindi na sobrang taas. Di ba? Alam nyo ba, team focus and team prep, it is happening to a lot of young people nowadays. That's why they don't have any respect to themselves. A lot of young people didn't respect themselves by just putting some clothes na kung ano pa yung punit, yung pa yung susuotin. Diba? Kung ano pa yung hindi niya personality, yung pa yung gagayahin. Diba? So, a lot of young people now are doing things like that. It's because they don't have any, or let's say they have, but they lowered it down. The standard of commitment has been, or the standard of their lives has been lowered down. Pero alam nyo ba, salamat sa Panginoon, young people, that we have a church, we have a pastor that is always reminding us that you should lift your standard up as a young man and young lady. Sabi ko nga sa mga young people ko sa area last Sunday, tutulungan ko kayo sa biyaya ng Panginoon, sasamahan natin ang ating mahal na pastor sa pagtaas ng dignidad ng mga kabataan. Alam niyo po, masyado nang mababa ang tingin ng mga kabataan sa kanila. Lalo na kapag hindi nila naabot yung napapanood nila sa social media. Yan. Pag hindi nila naabot yung napapanood nila sa social media, that is the time na talagang makikita nyo po mababa na ang pag-istima sa sarili ng mga kabataan ngayon. Kaya nga narito ang programang Baptist Lunch, once again, to uphold the dignity of the young men and young ladies by teaching you all to have a commitment and don't be afraid of commitment, of having a commitment. And once you have a commitment, tandaan mo lagi, don't let considerations take over your commitment, because considerations may lower the standards of your commitment. Kaya nga meron sinasabi ang Bible dyan. Because sasabihin ng mga young people, this is the common thing that a lot of young people are saying nowadays. No? Ito yan. Ito yung mga bagay na yan. Ano sa... Natawa ako dito sa tinag. This is the common thing na sinasabi ng mga young people nowadays. Ito yan. Ano yung sinasabi nila? If I will commit something to the Lord, paano na ito? Paano ako sa mga working, team preparation? Paano kung puro na lang ako active na? How I wish narinig niyo yung testimony ni Sir Tony kagabi. No? Ganda ng testimony ng leader po ninyo, team prep. How I wish na narinig nyo talaga yun. Kasi it's a challenge for him. Sabi niya nung una, sabi niya sa testimony, pinuprovide naman ng Panginoon yung pangangailangan ko eh. Oh, di ba? And then so on. And then, ngayon, tinan nyo, pag nagsabi ang young people, I will serve God, ito yung gagawin ko, ito, ganito, ganyan. Pero makikita mo ang mga, paano to pag-consider ko ito? Kailangan ko i-consider ito, kailangan i-consider ito. Alam nyo ba, sa mga working, sabi ko nga, paano kung hindi ako mag-overtime? I heard some na
na paano pag di ako nagtrabaho, ano pang kakainin ng pamilya ko, di mamamatay na lang kami. As if naman na meron kayong Diyos na papabayaan kayo. Di ba? Ano ba sabi ng Bible? I will never leave thee nor forsake thee. I will provide all your needs according to my riches in glory. Sige nga, sino yayaman doon? Di ba? Oh, ano lang ang kailangan natin gawin? Call unto me and I will answer thee. At ipapakita sa atin ng Panginoon ng mga bagay na hindi pa natin nalalaman at hindi natin ine-expect. Yan ang klase ng Diyos na meron tayo, young people. Kaya nga ito ang kailangan. The main priority that you should do is to always consider your consideration. Di ba? Bakit ko sinabing consider your consideration? Because if you will not consider your consideration, it might kill, your consideration might kill the standards of your commitment. Kaya itong sabi ng Bible, in the book of Proverbs, chapter number 15, in verse number 16. Alam nyo, young people, kung mapapansin ninyo, sa Proverbs tayo kumukuha ng topic natin, yan ay patunay na hindi nyo dapat babasa-basahin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. No? Now, in the book of Proverbs, chapter number 15, in verse number 16, the Bible says, better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith. May kita nyo, young people, ang sabi ng Bible dito, better is few things. Okay? Better, sometimes we thought that better should be always much or more, not few, not little. Di ba? Ano sabi? Sige nga, anong better sa little? Maraming disadvantage pag maliit ka, Sir John. Di ba? Maraming disadvantage. You cannot work these things and those things. Bakit? It's because never na magiging better ang little sa more and much. Pero dito, makikita nyo, sabi ng Bible, better is a little with, may kasama. Kaya naman pala, it is much better eh. Oh, di ba? It is better than much and more. Bakit? Kasi nga may kasama yung little. Anong kasama? Sabi ng Bible, better is little with what? The fear of the Lord. Okay? Tapos saan po siya hinalintulad? Sa much and more. Alin? Than great treasure, pero and trouble therewith. You have great treasure. Sige. Young men, young ladies, sige. Nasa inyo na yung great treasure, but pag mababa ang standard mo, anuhin mo yan. Let me give you a perfect illustration for that. Your idol, pugi-pugi na napapanood sa yung mga idol, pugi-pugi na napapanood ninyo sa social media. They have great treasure, my goodness. Sa kanilang murang edad, mahal na ang kanilang gamit. Di ba? They have things that you don't expect and you wish that you have na ganun din, di ba? Yan yung mga ine-expect mo minsan sa buhay mo na sana magkaroon din ako ng ganito. Expectation ko after 5 years, yan, ganito, yun. After 5 years, nasa kulungan sila. Yeah? Because if great treasure will or can lift the standard of a person, sigurado ko naman wala na sigurong mga so-called social media influencers, digital creators. Yan naman talaga yung mga minsan nasa resume ng mga Facebook yan eh. Pangalan, Vince Yu. Tapos sa ilalim, digital creator. Yeah. Diba? Minsan nandoon yan eh. CEO at may kita nyo, ganun yung mga nakalagay, di ba? So, let's say, if great treasure na can lift the standard of a person,
sana wala nang naghihirap sa kanila ngayon when it comes to their personality. Sana acceptable sila acceptable sila anywhere they go. Sana wala nang bashing na nangyayari. Sana wala nang ganito, sana wala nang ganyan. But you can witness, I know young men and young ladies, that you can witness them, their lives, na makikita mo, despite of all those things that they have, bakit may mga taong ayaw pa rin sa kanila? Despite of all those things that they have, bakit yung pag-uugali nila parang hindi na bago? In fact, brethren, young men and young ladies, you know it, na yan pang nagdala sa kanila palayo sa kanilang estado bilang anak sa kanilang magulang. Bilang merong respeto sa kapwa nila tao, yan pang nagtulak sa kanila palayo sa mga bagay na yun. If great treasure can lift the standard of a person, why it is happening today that a lot of people that has great treasure or that have great treasure ay magulo ang buhay. Bakit? Kasi sabi ng Bible, it is always much better to have little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith. What is trouble there in that particular verse? It talks about the discomfortness. Diba? Kaya nga pansin mo, if there is discomfortness on their great treasure, there's no satisfaction. At dyan nagtatapos ang ating favorite noontime show, The Baptist Lunch. Diba? Nakuha nyo ba yon, young men and young ladies? Nakuha nyo na ba yon? Young men? If there is discomfortness, tandaan nyo yan. If you can write it down. I don't know how, but I am encouraging you. This is not my word. This is not my opinion. Lahat po ito ay nakuha natin sa salita ng Diyos. If there's discomfortness in your great treasure, tandaan mo, remember that there is no satisfaction on it. Walang satisfaction kapag may discomfort. Bakit? Paano ka masasatisfy kung may discomfort dyan? Gusto mong humiga, gusto mong mag-lay flat, gusto mong mag-relax. Kahit sabihin mong aircon dito sa loob ng studio po natin, aircon po dito. If I want to relax, I can lie down anywhere on this part of the studio. But if I will lie down on the tile part of this studio, may discomfort dyan. Bagamat yan ay flat, magandang higaan, pero ang discomfort dyan, sobrang lamig nung sahig at pwede akong magkasakit. Kaya nga, since na wala kang discomfort, wala kang satisfaction, hindi ito. Pwede siguro ako humiga dito sa may konting platform ng studio. Pag dito naman ako humiga, dahil hindi ito binabacuum ng mga naka-assign dito, pwede akong mangate. Discomfort na naman. Alam nga naman humiga ako sa mesa, sa round table at dito sa mesa na to. Discomfort din. Bakit? Masyado man. Hanap ka ng hanap. And kakahanap mo, you will get tired of it. Later on, anong sasabihin mo? Sige na nga, sa upuan na lang ako. Diba? There's no satisfaction on discomfort. Kaya nga, yung great treasure na meron ang mundo na ito, team focus and team preparation, take note on this, the great treasure that this world has, it has no satisfaction. It has no satisfaction because there's always discomfortness on great treasure of this world. Kaya nga yan ang tatandaan nyo. Kaya nga sabi ng Bible, better is little with the fear of the Lord. Ano ngayon kung meron kang ganyang bagay? Pero kung yan naman ay balot ng pagkatakot mo sa Diyos at pag-reverence mo sa Diyos at pagrespeto mo sa Diyos, it will always lift the standard of your commitment. Kasi if you will not think about the standard of your commitment, my goodness, I'm telling you, kapag may humarang dyan sa commitment mo, sasang-ayunan mo kagad.
Ngayon, back to school, nung wala pang school, talagang you are very much fully committed, but when the school comes once again, eto na. Bang! Wala na. Sabi nga, iwan pati pamilya. Diba? Bakit po? It's because of that thing na you are considering na, papaano kasi pag nangyari ito? That's why you are keep longing for. Now, you have great treasures, alright. You have all of this. Pero tandaan mo, ang katapat niyan, trouble. Ang katapat niyan ay discomfortness. Ang katapat niyan ay no satisfaction at all. Kaya ang mangyayari, hanap ka ng hanap, ng hanap, ng hanap, ng hanap, ng hanap ngayon. Bakit? It's because of the reason that you never treasure the little that is in you with the fear of the Lord. Diba? Minsan, alam nyo, nakakalimutan nyo na, young men and young ladies, team focus and team preparation, nakakalimutan nyo na yung part na hihingi kayo sa Diyos, and when God gave it to you, sadly, kahit man lang sana pasasalamat sa Diyos, ay nakakalimutan na. Diba? Kaya nga yan po ang kailangan matandaan ninyo, team focus and team preparation. Ang pinakamagandang tandaan ngayon is this: always do check the standard of your commitment. It's because the reason why you should always check the standard of your commitment, baka nababalot na ang standard of commitment mo ng consideration. Paano po, sir, kapag ganito, kailangan ko i-consider ito. Kailangan i-consider yan. But you've got to take note. Well, actually, consideration about something is not bad naman. Sabi nga ng ating mahal na pastor, in school, minsan yung pag-consider ng teacher at ng admin ng eskwelahan ay tinitake advantage ng mga estudyante to marami siguro magagalit sa akin ng estudyante nito. Sabihin na alam na ni Sir Maki. Naging estudyante rin po ako. No? Sabihin siguro ng mga estudyante, yung bihira to, binulgar ako. Eto po yan eh. Sabi nga ng ating pastor, pag kinonsider mo ng kinonsider, bababa yung standard ng school. Now, bakit? It's because a lot of consideration in the school it has been taken advantage ng mga estudyante. Bakit? To hide the slothfulness of the student. Diba? Yung katamaran na ng estudyante, minsan, yun ang nagiging parang dahilan para i-consider siya eh. Sir, di ako nakapagsulat ng ganito. Sir, ganito yung assignment. Ma'am, ganito po. Baka pwede po i-consider. Bukas, papasa ko po. Pakita mo, bukas ulit yan. Hanggang sa may kita mo nasa headmaster's office na yan na magsasabi na, sir, if you will consider. Consideration pa din. Diba? Consideration about something is good because consideration has something to do with your mind. You will think about something bago mo kunin, bago mo gawin. That is all about consideration. But if consideration ay magamit mo sa mali, sabi ko nga po sa inyo, according to the talk that we're having right now, is consideration can kill the standards of your commitment. Now, you've got to take note and be careful on this, young people, sapagkat you should check yourself what are those things that you are considering that it might kill the standard of your commitment. Ano yung mga bagay na kinukonsider mo na pwedeng pumatay sa standard ng commitment mo? Now, hindi masama kung if you will list it down, ilista mo yan. Make a list out of it. Ito yung mga bagay na kailangan kong gawin. Ito yung mga bagay na kailangan kong gawin para sa aking sarili, para sa aking dito sa bahay bilang isang young man as working. Ito yung kailangan kong gawin. And then ito naman yung kailangan kong gawin. Then prioritize.
What is the priority? Di ba? Ano po ba sabi ng Panginoon dito? Sabi ng Bible, the priority is to have little with the fear of the Lord. Yung meron ka, pero meron kang pagkatakot sa Diyos, there's always a satisfaction on it. Let me give you a break. Shout out muna tayo. Nag-chat na si Sir Ruben just like what I've promised. Shout out to Sir Bernard Edra and Christian Paul Brilla Dalisay. They are watching with me right now. Yan, amen. Shout out po sa inyo, Sir Bernard Edra and Sir Christian Paul Brilla Dalisay. Yan, nakasama po ni Sir Ruben po ngayon. Magandang tanghali po sa inyo. Okay? Alright, let's get back to our topic. Now, just like what I'm telling you, young men and young ladies right now, those of you that are working, di ba? If you will consider those things na, paano nga yan? Nawala Paano nga yan pag hindi ako gumanto? Have you considered your God? If I'm going to bring back the question of consideration sa inyo, you will consider that? But let me ask you this. Have you considered God? Have you considered God? Na-consider mo na ba yung Diyos na meron ka? The God that you're serving right now, did you already consider Him? Like, ano bang klaseng Diyos siya sa'yo? If the God that you're serving right now is the same God that I'm serving right now, because my God, young people, team focus and team preparation, this is my God. My God can supply all my needs. My God can protect me. My God can guide me. My God will never leave me nor forsake me. If He is your God too, then why afraid of having a little? Bakit takot ka na magkaroon ng alam nyo kasi bilang isang Pilipino, minsan nababalo tayo dun sa salitang eto lang. Di ba? Eto lang, eto na yun. Okay, eto lang pala. Di ba? Nababalot na tayo sa salitang ganun. But if you will just come to think of it, wow, this is great. I have treasure na pala. Bakit? Maybe I have little, but I have the fear of the Lord. Aanuhin mo yung sobra-sobrang kayamanan mo, young men and young ladies, team focus, team prep. Aanuhin mo yung sobra-sobra mong pera kung wala ka naman pagkatakot sa Diyos. Saan mo gagamitin yan? Maggamit na po sa mali yan. Isipin mo ngayon, yung mga kabataan, pambira, bumibili ng mga, item sa laro. Di ba? Bumibili ng mga, tinan nyo, buti pa yung character nyo sa laro, maayos yung suot, nabibilhan nyo ng mga gamit. Yung sarili nyo, hindi nyo mabilan ng damit, punit-punit na yan. Hindi nakasya sa inyo, kita ng pusod ninyo, sinusuot nyo pa din. Aray ko. Diba? May kita mo, no? Ibig sabihin niya, pag yan ay nakita na pusod mo, ibig sabihin yan, maliit na sa'yo. Tingnan nyo, bibigyan ko kayo ng bilang medyo, I'm not saying that I am professional on it, but bilang isa sa mga graphic designer ng ating simbahan, I crop things. Kinig, young people, ha? Young lady, hindi pala young lady, mostly pala neto, young men ang nagsusuot. Bilang isang graphic designer ng ating simbahan. Hindi naman ako professional pagdating sa pag-graphic design, no? Hindi naman. Graduate lang po tayo ng university, UYT. Yeah. Kung alam niyo UYT, University of YouTube. Yan. Doon tayo nag-aral, no? Nakahiligan. Na ginagamit natin yan ngayon sa ating ministry. Pero tingnan niyo po. I used to crop things. Like, pag nag-crop ka, ito, correct me if I'm wrong. If I'm wrong, correct me, ha? Pag nag-crop ka ng isang bagay, ang kina-crop mo,
yung mga hindi yung mga hindi mahalaga. Halimbawa, let's say for example, dito halimbawa, nagla-live tayo, di ba? Live tayo dito. Oh. Yan. O, di ba? Live tayo dito, live. Okay, sige, live. Si Sir Vince, as the cameraman ng ating ba't maganon yung tunog? Sabutahin naman yan. Oh. Si Sir Vince bilang cameraman at si Sir John na live streaming technician natin dyan. May talagang bias yung tunog. Narinig mo yun? May kita mo, i-instruction na siya ni Sir John na not all of this kailangan makita sa live. Di ba? Isipin mo ako lang yung magsasalita dito pero kita nyo yung buong studio, no? Siyempre may mga part na pwedeng ganon. Maliban na lang, halimbawa naglalakad tayo, ganon, something like that. Well, tingnan nyo. Kailangan i-crop mo kasi may mga bagay na hindi mahalaga. Pag sinama mo ang mga bagay na hindi mahalaga dyan, papangit lalo yan. Iyaan ang purpose ng cropping. Pag sinabi mong you are cropping something, you are removing the objects that is not part of the picture of or the video or the screen itself. Ibig sabihin, those things are not important. Bakit? They're not part eh. Ang pinagtataka ko lang, pag sinabing damit, pag sinabing damit, the very purpose why you are wearing clothes is for covering. Diba? How come that you will crop Sige, kayo na lang magpaliwanag. How come that you will crop the top? Sige nga. Ha? Oh. How come that you will crop those things na babawasan mo imbis na makukuberang ka? Babawasan mo and you will crop it. You will scratch those extra. Ewan ko, hindi naman pwedeng tawagin extra yun kasi part yun ng damit eh. Oh. And then you will wear it outside. Tapos pag lumabas ka, ang gagawin mo, gaganon-ganon ka din naman. Tatakpan mo din naman yung mga walang takip. Ano ba yan? Ang gulo. Diba? Oh. Sana nabibigyan liwanag kayo, young people, no? Kaya ngayon yung sinasabi ko sa inyo that if you will consider, sir, paano yan? Mahuhuli ako sa uso eh. Oh, mahuhuli ako sa uso. Eh, kaysa naman sumunod ka sa uso, pero sablay na or mababa na yung standard of commitment mo. Kaya nga, you've got to uphold the standards of your commitment. It's because this world is offering you options, offering you consider the options that you've got to consider para patuloy na bumaba ang standard of commitment mo. Kaya ito lang tatandaan mo, ito lang iiwan ko sa'yo. Better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith. Living without material wealth, but knowing and honoring God is always much better than anything. Tandaan mo yan. Living without material wealth, but knowing and honoring God is always the best thing that you can do. Versus being prosperous kaysa naman suffering the consequences of a godless life. Hinga? Mamumuhay ka ng prosperous life ka, di ba? Sige, prosperous ako eh. Maayos ako. Pero makikita mo naman, you are suffering the consequences of living a godless life. See that? Now, katulad ng sinasabi ko po sa inyo, makikita ninyo, yung commitment na meron kayo ngayon, kailangan itaas mo yan. Never let it down. Huwag mong hayaan na yung standard of commitment that you have right now ay bumaba. Lagi mong tandaan at ilagay sa isip mo na kailangan ng standard of commitment ko, dapat laging mataas yan so that I can more
be closer to achieving my commitment to God. Yun lang. Kung anong meron ka, maging kontento ka dyan. Whatever, sabi ng Bible, whatever state you are in, learn to be content. Maging kontento ka dyan sa bagay na yan. Bakit? Tandaan mo, Diyos ang nagbigay sa iyo niyan. Okay? So a lot of young people now are compromising the standard of their commitment by considerations. No? Kaya nga sabi ko sa inyo, considerations can kill your standard or can kill the standards of your commitment. Kaya mga kapatid, lagi po ninyong tatandaan, ang mga bagay sa ibabaw ng mundo po na ito ay laging pausbong ng pausbong. Tulad ng sinabi ni Sir Dennis dyan. Di ba? Pausbong ng pausbong yan. Pero kung mananatili ka sa sinasabi ng salita ng Diyos, mas malayo pa ang mararating mo bilang isang kabataan. That's why to all the young people nowadays, no? Sa lahat ng young people na nakikinig ngayon, lagi mo always put this in your mind that better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith. Tandaan mo, it is year of commitment. Year of commitment natin. Oh. Yang commitment na meron ka ngayon, paano mo yan itataas yung standard niyan? Considering that, hindi yan makakatulong mag-uphold ng commitment mo. Kundi sometimes consideration can kill the standards of your commitment. Lalo na kapag nagpadaya ka. Kaya nga kung few verses lang dyan few verses, tinan mo, verse number 17. Better is a dinner of herbs where love is than a stalled ox and hatred therewith. Diba? Okay na yung ganyang kainin mo kaysa naman doon sa isang masarap na kainan pero puno-puno naman na, alam mo, nasa isang kainan ka, no? Tontuwa ka, pero sabi sa'yo, tingnan mo to, ba't kasi nandito pa to Ba't kasi kumain pa to dito Ha? Kaya sinasabi ko sa inyo, latag ako ng latag ng masarap dito tapos kayo lang din pala yung kakain. No. Okay pang kumain ka na lang ng, sabi kasi dito herbs Pancit Canton. Diba? Okay na yung ganun. Okay na yung meron ka, pero nandiyan yung pagkatakot mo sa Diyos. Kaysa naman yung meron kang great treasure pero merong discomfort. You will suffer the consequences of living a godless life. So, better choose wisely, young people. Team focus, team preparation, pag-isipan nyo na maigi. Kamusta ang standard of commitment nyo po? Sa mga ate at kuya ko sa team preparation, kamusta ang mga standard ng commitment ninyo? Sa mga team focus dyan, mga teenagers, kamusta ang standard of commitment nyo? Kamusta? Baka nawawala na, baka bumababa na. Check mo kung ano yung mga kinukonsider mo. Baka na i-compromise mo sa consideration mo yung standard ng commitment mo. I hope that I've been a blessing sa inyo ngayong puntang hali po na ito, no? At salamat sa Panginoon. Sabi ko nga na meron tayong chance to have this kind of program for you young people to be more equipped on God's Word. No? Wala nang tatalo. Tandaan nyo, wala nang tatalo sa salita ng Diyos. Kaya gano'n na lang yung sabi ng Bible, better is little with fear of the Lord than great treasure and trouble therewith. Alright? Hanggang dyan po muna tayo, mga kapatid. At once again, thank you for being with me this afternoon, no? Sa lahat ng mga young people and the working na kasama ngayon ng mga team preparation ay salamat sa Panginoon na kasama po namin kayo ngayong pong tanghali po na ito. And tuloy-tuloy po tayo mamaya. Huwag niyong kakalimutan, Team Focus, ang Staying Alive program. At ako'y naniniwala na pagpapalain kayo ng Panginoon sa programa na yan, and it will help you. And of course, sa mga team prep, no, abangan ninyo yung programa ninyo bukas. Ngayon, meron kayong kasama kayo dito sa programa na ito, and then meron pa kayong programa bukas. Wow, ayos na yon, diba?
talagang yaan ay mababackupan na ang inyong o maaabot na ang inyong pangangailangan. Alright? Maraming salamat po, and once again, at sa ngalan po ng ating mahal na pastor, who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch, ako po muli ang inyong pong lingkod, Brother Mackie, saying, have a blessed afternoon ahead, and all I can say is to God be the glory. God bless you po. Maraming salamat sa pakikinig po sa amin ngayong pong tanghali po na ito. Have a great day, brethren. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy